Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At eto po tayo. So welcome back sa ating YouTube channel, Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So wala po tayo sa usual na lugar natin kung saan tayo naggagawa ng ating video. At eto po tayo sa loob ng ating sasakyan. So ito, tinatawag ko po itong kwentong kotsero. Kwentuhan sa loob ng kotse, no? Habang tayo po ay nag-aantay dito po sa vicinity ng eskwelahan, no? Kasi ako po ay susundo ng aking anak, no? Mga maaga pa, napaaga ako dito, mga kababayan at kaibigan, no? Actually, wala pang 1:30 ng hapon, nandito na ako. Kasi ang labasan mga around 2 to 2:30. Actually, nakahiram na ako ng mga libro dito sa public library dito sa lugar namin. Kasi tinuturuan ko rin, sinusupplement ko yung anak kong bunso ng pagbasa ng mga libro. Kasi ano po yun, special needs po siya eh. Meron po siyang spectrum autism. No? At ngayon din, nanguha na rin ako ng libro ko. Di ba? Libre po, as long na ikaw ay residente dito sa lugar na to. No? Meron ka ding library card, bibigyan ka rin ng library card. Basta meron ka lang yung driver's license, saka yung proof of billing. No? So, dun sa kaibigan natin, no, na kapwa natin sa pananampalataya, ito for your viewing. Babasahin ko po ito, Parable by John MacArthur. No, kahihiram ko lang, no. So libre po 'yan, pero may due date din, 3 weeks. Tapos pwede mong i-renew 3 times pag hangga't yung pa natatapos. Kinuwanan ko rin ng 5 libro yung anak ko. Base po sa, kasi dito base sa kanilang AR, yung may mga level no. So hindi lang ako basta-basta kuha ng libro, kundi tinitingnan ko kung ano yung mga level ng mga libro. O example po, ito, isang libro ito, may mga markings, nakita nyo, may yellow, dyan, may red sa taas. So dyan yung makikita kung anong level na yun. Special needs nga po yung anak ko, so medyo mabagal. No? Kaya dapat isupplement ko siya ng isupplement. So anyway, yan po ang ating sa inyo, medyo maikikwento yung ating kwentong kutsero, no? Nasa loob tayo ng kotse, kaya kutsero na lang. At ganun din haluan din natin ng konting komentaryo o opinion at reaction sa mga ilang balita na nakakalap natin, no? Actually, meron akong napanood kanina dun sa sinusubaybayan nating vlogger. Pero binlock ako nung vlogger na yun. Hindi ko alam bakit ako binlock. Wala naman akong ginawang masama dun sa chat box niya habang nanonood ako. Siguro, isa sa mga moderator niya, kasi hindi po ako moderator doon. Yun lang simpleng, lang ako doon, subscriber. Siguro isa doon sa mga moderator niya na may galit sa akin, nakita yung Simply Talkies, binlock ako. Kaya maski na mag-chat ako, hindi nababasa nung may-ari nung channel, yung host. Hindi naman kasalanan nung host yun, yung sinusubaybayan nating vlogger. Yun nga lang talaga, may mga, alam mo na, nabigyan niya ng mga moderatorship, ngayon may galit sa'yo. Kaya hinide ka sa channel, pero okay lang yun. Basta sinusubaybayan ko pa rin yung channel na yun, no? Pinanonood ko, mahusay naman po, sa kakwela naman. Kilala ni Madam Carclea yan, no? So okay lang sa akin, maski na i-block ako doon, pinanonood ko naman sila, sinusuportahan ko pa rin. Ewan ko lang kung pinanonood nila ako. Ganun po tayo, no? Sabi niya, yun ngang tropa natin dyan, sinabihan akong tropa, pero binlock din ako, gano'n, no? Wala, gano'n talaga, support, no? Minsan yung ating political views, nagiging personal, no? Dapat, pag political, pag friends kayo, friends pa rin kayo,
ano yan, politika lang. Walang mapipikon. Kaya nga sabi nila, ang pikon talo. So kilala yon ni Madam Carclea, no? Shout out sa iyo, Madam, no? Gumagaling po talaga siyang maging komentarista sa kanyang pagla-live, no? Promote lang natin si Madam Carclea. Nagla-live po yan ng Sunday to Friday. Option ng Saturday kasi Saturday family time po yan. Just like me, no? Minsan nakakapag-upload ako pero early morning yon nag-upload ako para kahit paano yung mga members natin may mapapanood, no? Kahit na list topic siya, na-update naman kayo, di po ba? So kanina pinanonood ko yung isa nating sinusubaybayang vlogger, hindi ko na po babanggitin, no? Yung tungkol kay Maharlika, na ito na talaga tong si Hitad, ano? Mukhang talagang may ewan ko kung anong nangyari dyan, no? Yung sa bagay, okay lang na, batikusin niya yun, no? Mag-iba ka naman. Ay ako, pabor ako dyan, batikusin mo si Rapi Tulfon, no? Para naman, kung sakasakali, birahin ka ni Rapi Tulfon, kasi dami mo ng kaso eh. O kung si Rapi Tulfon nung magkaso sa'yo, habulin ka niya dito sa Amerika, kasi nagpupunta yan dito si Rapi Tulfon, di ba? Nagbibili ng Balenciaga yan. Pero yun yung mahal-mahal ng Balenciaga, mga kababayan dito. Minsan napunta ako sa high-end mall dito diyan sa San Diego, yung ito, maski na i-search nyo pa yung Passion Valley Mall diyan sa San Diego area. Ang gaganda po ng mga stores diyan. May Bloomingdale's, may Rolex, may Omega, may Prada, Nordstrom, Neiman Marcos. Ako, nakatambay lang naman ako doon. Pinagpepestahan ko yung Rolex, patingin-tingin lang. Hindi nga ako pumapasok, mga kababayan at kaibigan, sa Rolex store. Kasi di ba may mga display naman. Makita mo, oyster watch, sabi ko. Matatakam ka na lang. Pero pag nakita mo ang presyo, no more. Go. Let's go. Maiiyak. Anak ng siopaw, parang ang presyo parang isang bahay na po yung presyo no? Parang yung kwento nung kumpare ko diyan sa may Palm Springs siya pumunta. Ipapagawa niya yung tag-viewer niya ng relo kasi nawalan po ng baterya. Pasok siya sa high-end store ng mga relo. Pero yun yung mga associate dun, ha? Mga naka-Americana, mga naka talagang parang business suit, no? Yung damit nila. Yung kumpare ko, pinipix niya yung bahay nila sa Palm Springs, nagtutubero siya. Hindi na siya nagpalit ng damit, kaya dungis niya. Pinagtinginan daw siya mula ulo hanggang paa. Tapos hindi daw siya pinapansin kasi nga, mo naman, very judgmental ang ibang tao based on your appearance and looks. Di ba? Binasabi niya, excuse me, can you help me? I need someone to help me to, I'm gonna have my watch fixed. Ano ba relo mo? Sabi niya. Pinakita niya, tag-viewer. Yung hindi naman low-end na tag-viewer, ha? Carrera din yung kanya, Carrera. May mga nasa 1,500 to 2,000, no? Pero ngayon nagsawa ako, mga kaibigan. Wala nga akong relo. Nandun lang sa closet ko yung mga relo ko. Kaya pinagbibili ko lang mga relo ngayon, yung mga Swatch. Ganyan. Casio. Di ba? Tama ba Casio? Meron ba yung Casio? Yung mga basta ganon, G-Shock. Mga G-Shock. Nakikibata po ako. Natawa talaga ako doon sa kampare ko. Pinagtinginan daw siya. Kasi ang dungis mo na nga naman. Sabi ko, ba't di ka nagpalit? Wala na akong oras, pare. Sabi niya Ganon. O yan, balik tayo dito kay Maharlika Tulfon. Kasi binabatikos po ni Maharlika si Tulfon. Gawa nga daw nung for show lang daw yon. Yung nangyaring nakaiwan ng maleta doon sa airport na yung ang laman yata ay mga alahas na worth 20 million pesos. Correct me if I'm wrong. Naiwanan daw. Pero yun daw po ay set up. Set up daw yun. Gawa-gawa lang daw, ha? O, Senator Rapi Tulfo, hindi po ako ang nagsasabi nun, ha?
Panoorin nyo po yung video nung si Boljak TV, yung nandyan po sa LA. Kayo po ay pinararatangan nung babae na yon na yung daw pong pa-picture-picture nyo na kayo lang ang nakatulong doon sa babaeng nakaiwan ng 20 million na laman ng maleta niya, ay gawa-gawa nyo lang daw po yon. Kasama may mga kasapakat kayo para daw po pag-good PR para sa inyong 2028 presidential election bid. Yan. Pinababango daw po ang pangalan nyo. No? Kaya sabi niya, sige, magnakaw na lang daw tayo lahat. He? Ikaw na lang, di ba? Sabi nga ng Diyos, do not steal. Do not covet. Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapitbahay. Na tulad ng ginawa dati ni King David. Di ba? Di ba? Kala nyo si King David malinis na hari? Hindi. Basahin nyo yan. Nandyan yan. Kaya nga may kantang Hallelujah di ba? Oh. Anong sabi niya doon sa Hallelujah? Yung kantang Hallelujah. Hallelujah. Oh. You saw her bathing on the roof. Diba? The beauty of the moonlight overthrew you. Oh, kasi itong si King David, napunta kay King David din. Kwentong kutsero nga tayo, di ba? May sisingit lahat. Nakita niya si Bathsheba naliligo dun sa rooftop. Alam nyo na, syempre naliligo, walang damit. Nagandahan siya. Ayun. Kaya nga sabi, do not covet No? Do not covet or covet, whatever pronunciation gusto nyo. Yan yun. Yan kay Maharlika, sa'yo, do not steal. Huwag mo kaming sabihin, magnakaw na tayong lahat. Hindi po ganun. Mali po yan na advice. Kung gusto mo, ikaw na lang para dagdag kaso sa'yo. gusto pa kami mapunta ng kulungan ng siopaw naman. Aya po, Senator Rapi Tulfo, sana kung may makapagsabi sa inyo, sa mga staff ninyo, na talagang wala daw pong, walang question mark, walang di umano, yung ni Hitad. Kasi pinanonood ko nga po yung yung komentaryo nung sinusubaybayan nating vlogger, no? Walang di umano. Wala man lang yung patanong, wala. Talagang direct accusation. Nagawa-gawa nyo lang daw po, Senator Rapi Tulfo, yung pagkakaiwan, sinasadya daw po. Tapos yung nagbalik, binigyan pa daw ng 1 milyon. Yan. Ang nagnakaw, nangulambit yung asawa. Tapos ibinalik naman ng asawa, kaya meron pang 1 million na reward yung pamilya. Sabi kumbaga, ikaw na nagnakaw, ikaw pa may reward. Ay, ang galing naman. Talaga naman. Diba, mga kababayan? So, kaya itong si Maharlika, she already burned all the bridges. No? Lahat po binanatan na. So malamang to, kung ito kakasuhan to ni Rapi, no? Aside from being a senator, pero as sa RTIA host, kasi ang dama yung RTIA dyan dahil sinasabi daw, gawa-gawa daw ng mga staff sino bang mga staff ni Rapi, di ba? Yung nandun sa RTIA. Kung ako dun sa RTIA, kasuhan ko yan si Maharlika. Defamation, mga kababayan. Cyber libel. Para tuluyan ng di makauwi ng Pinas yan. Sa bagay, bailable naman yun, no? Ang tanong kung umuwi siyang Pilipinas, nadekwat siya. Yung nadekwat, yung nasungkit siya ha. Bailable ba? Ngayon, babalik ng Amerika yan. Ang tanong kung paaalisin siya ng Pinas. Di ba US citizen din si Ogag no? Di ba? Protected kasi siya dito ng batas. Ang problema kasi, gaano ba kalakas ang extradition treaty? Hindi po yata kasama sa extradition treaty ang cyber libel. O kaya yung any defamation, yung libel case sa ating bansa. Kung yan ba itinitreat ng Amerika na kasama sa extradition. Kaya malakas po malakas manira si Maharlika kasi she knows she is protected dito sa Amerika. Palagay nyo ba dadaldal ng ganyan yan pag nasa
Pilipinas? Hindi. Kaya ang lakas ng loob niya kasi she enjoys all the freedom dito sa bansang ito. At kung sakaling ano man siya, lakas ng hangin, nasisira yung kagapuhan ko mga kaibigan. Di ba? Kung ano man siya Pilipino man siya, o na-enjoy na din yung freedom of speech niya. Kung half-half siya, di ba? Pilam siya. Kung totoo mang pilam siya. Di ba? Pero delikado pa rin ang ginagawa niya. She already burned all the bridges. No? Pati si Tulfo, inaakusahan niya. Tatakbo ka kasing presidente, Tulfo, ano ba talaga? Tiyak masisira ka din dahil lahat ng kumakalaban kay Sara ngayon, sinisira, no? O, tingnan mo si Martin, binibira ng binibira kasi tumataas si Martin. Nako. Kaya ikaw, Tulfon, mag-ingat-ingat ka, Tulfon. Bibirahin ka ng bibirahin ng mga yan. Di po ba, mga kababayan? So, yun lang, grabe manira tong si Marlica. Wala naman siyang proof na baka sasabihin na naman niya ayon sa kaniyang bubwit. Di po ba? O, yung bang bubwit mo, reliable source yan, baka pinapainan ka lang, no? Para lang siguro madagdagan ng kaso mo. Wala pong filter no? Matapang ka pala, ba't di ka umuwi Pilipinas? Harapin mo yung kaso ni Tunying sa'yo at nung iba pa. Di ba? Lahat nung inakusahan mo na nag-file ng kaso sa'yo, harapin mo, matapang ka Huwag kang magtatago sa saya ng US. Di ba? Wala rin pala daig ka pa ni Trillanes si Trillanes nakulong si Diliman nakulong ikaw Marlica, sige nga, hamunin nyo si Marlica. Hamunin natin if you have the balls. Pero hindi naman siya lalaki, di ba? Sige, ganito na lang, if you have the breast. Di ba? Pakita mo, matapang ka, hindi ko gagamitin ng pagiging US citizen ko. Haharapin ko kayo, mga ungas kayo, mga jutang ina ninyo, mga ganun po di ba yung banat niya, minumura niya pa, mga jutang ina ninyo. Kung banatan niya si First Lady, saka si PBBM patuloy kayong nagnanakaw, wala namang pruweba, putang, di ba? Sino hindi magagalit sa hinayupak na yan, no? Pag uwi ng Pilipinas yan, nakalagay na yan sa immigration, no? Pag scan pa lang ng kanyang blue passport, toot! Oy! May kaso ka. Huli ka. Deport. O kaya, kulong ka muna kasi meron kang cyber libel kay Katunying sino pa ba ang nagkaso sa kanya, mga kababayan, di ba? Sana lang kasuhan din siya ni Rapi Tulfo. Senator Rapi Tulfo, kasuhan mo na. Wala na yung hindi ako, official ako hindi man ako balat sibuyas. Bakit si Castro? Wapakels sa sinasabing balat sibuyas siya. Kasuhan mo, di ba? Para ngayon pag kinasuhan siya ni Rapi Tulfo, sasabihin ni Marlica, ang jutang ina, ginamit na naman ang kapangyarihan niya bilang senador. Gago ka pala libelous yung sinasabi mo wala ka namang pruweba di ba? Karapatan din nila yun. That's their given right. Kung ikaw may karapatan ka na batikusin sila, no? Karapatin din nilang idepensa yung sarili nila na binabatikos mo. Yun? Hindi fair play. Kailangan fair ang playing sa playing field. Hindi pwedeng one-sided lang. Di po ba? Hindi pwedeng ikaw lang ang kuda ng kuda, ikaw ang bida. Kaya dapat, no? Suggestion ko lang, sa lahat ng binira ni Maharlika, no? Kasuhan nyo po sila. Kasuhan nyo siya. Yeah. Kung ako bibira ni Maharlika na akusahan niya ako, talagang pailan ko siya ng kaso dyan sa LA. Punta talaga ako dyan sa LA. Kaya kung ako sa inyo, yung mga nilalibel ni Maharlika, yung slander niya, dinidefame niya, kaso kayo, maski na sa Pilipinas. No? Gaano ba katagal niya? Hindi makakauwi yan. Maski na ilang dekada siya dito, buryong naman siya. Pero wag lang siya magkamaling tumuntong sa Philippine territory, halimbawa sa embassy. Huli ka, Pilipino na yan Pilipinas yan
whatever, no? Na sanction na this is a Philippine territory, yari ka, dampot ka. Kaya ingat na ingat ya, di ba? Paano kaya magre-renew yan ng, kung may Philippine passport yan? Paano ka magre-renew ng Philippine passport? Kung ako sa'yo, give up mo na lang yung ano mo, no? Kung kaya mo naman maging US citizen lang, okay na yun, no? Pero wala ka nang pakialam sa politika sa ating bansa kasi you're no longer a Filipino citizen. Nagbabayad ka ba ng tax? Di ba? Kaloka mga kababayan eh. Kung ano lang pinagsasabi, hindi makapagbigay ng ng ebidensya na. Sabagay, si Rapi Tulfo, okay, sige, siraan mo, pero siraan mo, pakita ka ng ebidensya na yung gawa-gawa lang yung modus na 20 million ba yun? Yung naiwang maleta na ang mga alahas, di ba? Na for presidential bid daw ni Rapi Tulfo. Oh. But alam nyo bang tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028? Ang layo pa naman, mga kababayan. Di ba? Oh, kaya hirap 'yan. Ako lang advice ko, Senator Rapi Tulfo. Demanda mo 'yan. Si Maharlika. Oh, try mo lang. Andiyan naman si Attorney Garrett, talino niyan, galing na abogado niyan. Attorney Garrett. Sulsulan mo na yung father-in-law. Na bingwitin nyo si Maharlika, no? Para tuluyan ng di makauwi yan dyan sa ating bansa. Di po ba? Oh. Kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan, no? Sa banat ni Boljak TV, aka Maharlika kay Senator Rapi Tulfo. Gawa-gawa lang daw po yun. Yung sa airport na nakaiwan ng maleta. Dahil po, in preparation for his 2028 presidential bid, no? Pinababango daw po ang kanyang pangalan. Ayon po yung kay Boljak TV, ha? AKA Maharlika. So, comment po kayo dyan. Pasensya na kayo. Kwentong kotsero po tayo. May naidagdag po tayong iba. Nung minsan, pag kwentong kotsero tayo, mga buhay-buhay naman. Di ba? Buhay mga kaganapan sa entertainment. O kung ano lang yung makita natin dito. Hindi ko po mapakita sa inyo yung nasa harapan ko. Kasi po mga plate numbers ng mga sasakyan for privacy reason nila, mahirap naman po kasi dito baka tayo ay maidemanda. Mahirap po yan, no? Kaya ito na lang, pagtsagaan nyo na lang po yung mukha ko saka yung sa likuran ng sasakyan, o baka may makita kayo dyan nakaupong nakaputi, no? Pagpasensya nyo na, ano po yan, fans ko po sila. Okay po, sige po, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.